So magandang hapon mga Kuya Dens. Andito naman ang Kuya Dens ninyo kasama si Buknoy, ang ating Bajaj RE kulay green ay maggagala, bigla ang gala gagawin ko ngayon. So ang dinadaanan natin ngayon ay papuntang ang tawag dito Gate 3 ba yun? Instead na dadaan tayo sa palengke ng Timbao or sa may barangay ng Timbao, umiikot na kasi yung mga sasakyan dito para lumusot doon sa papuntang Gate 3 kasi ginagawa yung daanan doon. So dito tayo dadaan, lusot tayo papuntang way ng Nubali. So saan ba ang punta natin? Susubukan kong magpunta ngayon ng tinatawag nilang Timbao Irrigation Dam, kung saan nandoon yung makikita natin yung isa sa mga pinaka lumang dam na meron din sa Laguna. Okay, actually hindi siya accessible sa Bajaj or sa motor, pero pwede siyang lakarin mula dun sa isang area. Nakalimutan ko yung pangalan ng isang area, is yung ano ba yun, mamaya malaman natin. Kalimutan ko kanina, inaalam ko lang yung details sa punta doon. So ngayon ay alas 4 ng hapon. Sorry, wrong shifting. At Sunday, walang pasok, kaya sabi ko try kong bigla ang gala with our Bajaj RE. Lalagyan yung mask ko. Sige, samahan niyo muna ako sa aking ride papunta doon. Sabi sa ating mapa 9 minutes lang daw papunta doon. So nandito tayo sa area ng Laguna Technopark Gate. Takpang kasi hindi ko alam kung anong gate yung Gate 3 nga. So dito tayo papunta. Alam ko itong area nito ay papunta sa Barangay Malamig. Itong mga nakikita nyo dinadaan natin, mga one way to lahat. Sa kabila yung papunta ay yung pabalik, ito yung papunta going Nubali to. Ayan. So ito yung Barangay Malamig sa aking kanan. Ayan, meron din akong tutuklasin dyan kasi sabi nila meron ding paliguan dyan At nandun din yun sa FB page ng Barangay Malamig, Binyan, Laguna. Okay, so malapit lang pala talaga dito sa area na binabaybay natin. I hope pwede pang pumasok kasi wala tayong wala tayong tawag ito update. Pero may nakikita ko mga tao, may dala-dalang tuwalya, parang doon yata sila galing. Tingnan natin kung pwede tayong pumasok. So ay ko ang lambot na nga na-approach ko doon. Dito na yon. Tapos sabi ito, tingnan natin kung matutumbok ko. So nakapasok na tayo ng area papunta doon sa papuntang meron kasing lugar ng ilog doon Uy, may nasusunog. May forest fire sa aking hindi ko mapakita. Malaki ba? Malaki na nasunog. Nangyari. So ayan, sa dinaanan natin merong sunog na gubat. Laki. Sina-address na siya ng bumbero ng Binyan. Pero sayang naman. Hindi tayo alam kung anong cause ng sunog. So malaki yung nasunog. May mga village pa naman banda doon.
Yan. So, butin sila nadamay. Ito yung kalsada. Yan, dikit na yung pagkakasunog. Tapos yun. Hindi natin alam kung anong cause. Kung yan ba sa sobrang init o may tapon ng kung ano pa man na pinagsimula ng siga. Ayan. So, ina-address na siya ng Binyan City Fire Bureau. So, balik na tayo sa ating adventure. Kawawa naman yung gubat, sunog. Alam nyo kung gaano kahalaga yung sa gubat ay nagpapalamig yan ng lugar kahit mainit kasi. Kung mapapansin ninyo, kung saan may maraming puno, malamig. Yan. So sayang naman, laki pala naging damage kung hindi lang kita sa camera ko sa ano. So first time kong pumunta dito at talagang hindi ko alam kung saan yung pupuntahan ko, kaya titingnan ko sa mapa again. A few moments later. Rough road pala dito. Extra challenge kay Buknoy. Nakakasalubong tayo ng maraming kabataan tsaka tao. Kanina may nasalubong din tayong e-bike. Sabihin, dinadayo ngayon dahil pag-init. Rough road, pre. First time namin ni Buknoy rough road. Sir, saan dito yung way pa Pasumbuangin? Dito. Ito Don Carlos. Ito yung sa Pasumbuangin. Okay, thank you. Ayun. So, buti naman at may napagtanungan tayo. Pero alam ko kasi dito Don Carlos, siguro dyan yung paliguan ng mga bata. Mayroon kasi tayong isa pang nakita sa mapa dyan yung paliguan ng mga bata, no? Ngayon, ang tanong, baka private property na to, pinapasok natin. Tanong nga lang natin kung pwedeng dumaan. Grabe daanan dito adventure pa nga. So bakit nga ba dito ang tumbok natin? Kasi ang tawag dito, doon yung pinaka shortcut papuntang ang tawag dito, papuntang Timbaw Dam. Susubok si dito A few inches later. Medyo naliligaw na ho ako. Hindi ko na ho alam kung nasaan ako actually. Pero sure naman akong nasa Laguna pa ako. Ay, lamatay. Pa-comment nga kung paano resolbahin yung ganung problema ng clutch natin. Curious tuloy ako, saan galing yung mga bulto ng tao na yun, May tricycle pa tayo na sa lubong. Parang naliligo sila. Merong isang lugar kasi dito na na paliguan din. Nakita ko sa internet. Ang tanong, may bayad kaya? Naliligo ako ng landas.
adventure ang daanan. Siguro ginawa itong daanan dahil may dinidevelop dyan kasi alam ko yung area dito is private property na. Sayang naman kung di natin mapuntahan ngayon, ano. Kaya kong lakarin yun, pumunta doon eh, kasi ilang minutes lang naman mula dun sa Pasong Buhangin. Yeah! Adventure. Tour for adventure. Dahil ako curious ako dun sa mga tao kung saan sila galing. Parang gusto kong tubukin yung area na yun. At least kung di man natin makita yung Pasong Buhangin papuntang Timbao Dam, pero matay mapala sa ating pinuntahan. Ay nako. Gusto ko lang, wala lang, gusto ko lang siyang puntahan. Nagtataka ko at maraming tao. Anong meron? Side ako dyan. Dapat may technique sa pagbaba. Ayan. Tingnan natin. Oh yeah. Tayong daan. Galing. Curious lang ako kung anong meron sa dulo nito. Kung makakakita man tayo ng sapa, di very good. Kung hindi, at least nilakbay ko yung dulo. At ngayon ko lang, aray ko, mapapatunayan na okay pala si Bajaj. Sarap road. So, nakikita ko sa area nito, bandang kaliwa ko, yung Lasal ba yan? Kasi malapit to sa Lasal, ano eh, Laguna, Nubali. Pagka private property na to at pinalis tayo, di alis na tayo. Sabihin ko lang, hinahanap ko yung Pasong Buhangin, pero hindi ko siya makita. Hindi pa naman tayo tumatawid dun sa pinakabakod na yan eh. At meron silang ginagawa dyan. Marami tayong gas. Oop. Yun yung pinakadulo. Tapos dito, anong area to? Pwede pa ba tayong mag-ano to? Park doon? Okay. So hindi na yata tayo pwede mag-park doon. Try na lang nating lakarin. Okay. Pwede naman tumawid kasi mababaw lang yung tubig. Ako nga tumawid eh. Pero wag na. Natin ko lang kung ano yung nasa ilalim niya. O baka drainage ng tinatayong ano yan dyan, kung ano man. Ito yung parang batis. Yan. Kung nakita ko naliligo kanina, siguro nag-ipon sila ng tubig ito pang banlaw. Galingin doon sa bundok. Kasi sabi ko, hindi titigil ang apoy na yan. Ayan, kung makikita nyo doon banda. Sana, natusok na ako kanina. May ano pa pala, uo dito. Lalaki pa yan. Lalo na itong mga shell ng coconut shell.